Nagulat si Elena sa lakas ni Jose. Dahil mas bata ito sa kanya, isa itong lalaking malusog at malakas. Sa magili nitong haplos at taos pusong pagpapahayang ng pagmamahal, bumukas ang puso ni Elena. Tila marahas ang paglapit nito, ngunit hindi nito nakalimutan ang maalalahaning pag-aruga at dahil dito, nabihag ang kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon sa mahabang panahon na nakaramdam siya ng ganitong kaligayahan. Naisip ni Elena, panaginip lang kaya ang sandaling ito? Ang makaramdam ng ganitong kaligayahan sa edad na mahigit 60 ay tila isang bagay na nagpatigil sa oras. Salamat sa pagbisita sa channel Namga Kwento ng Buhay. Bago magsimula, mangyaring mag-subscribe at i-like ang video na ito. Nagbuntong hininga si Aling Elena habang nagsasampay ng labada sa bakurang ng kanyang 2 palapak na bahay. Sa edad na 63, pakiramdam niya ay masyadong malaki ang bahay para sa isang taong mag-isang naninirahan. Isang taon na ang lumipas mula nang pumanaw ang kanyang asawa, ngunit ramdam pa rin niya ang bakas nito sa bawat sulok ng bahay na nagpapabigat sa kanyang dibdib. Ano na kayang gagawin ko sa bahay na to? Bulong ni Elena sa sarili habang hawak ang masipit at nakatingin sa kalangitan. Sapat lang ang kanyang pensyon para sa magagastusin at kapag pinagsama-sama ang bayarin sa kuryente, tubig at iba pang bayarin. Palagi siyang kinakapos buwan-buwan, ngunit ang ibenta ang bahay na ito ay mahirap dahil puno ito ng alaala. Ito ang kanilang naging tahanan ng kanyang asawa sa loob ng 30 taon. Matapos ang ilang araw na pag-iisip, nagpasya si Elena na magpaupangang isang silid sa itaas. Bukod sa napakalaking ngang bahay para sa kanya, kailangan niyang humanap ng paraan para matugunan ang kanyang ngagastusin. Tumawag siya sa isang real estate agent para ipaanunsyo ang bakanteng silid at gumaan ng kaunti ang kanyang pakiramdam. Pakalipas ngang 1 linggo, dumating ang unang interesadong umupa. Isang lalaking nagngangalang Jose, 68 taong gulang. Matangkat ito at malapat ang balikat, ngunit may bakas ngang kalungkutan sa kanyang anyo. Dati raw siyang karpintero, ngunit huminto sa pagtatrabaho ilang taon na ang nakalipas dahil sa problema sa tuhod. Hindi rin siya nakapag-asawa dahil sa matagal na pag-alaga sa kanyang nga magulang. Kalmadong ikinuwento ni Jose ang kanyang sitwasyon. Sa kanyang boses, mas nangingibabaw ang pagtanggap kaysa sa hinanakit. Habang pinakmamasdan siya ni Elena, nakaramdam siya ng kakaibang pagkakatulad. Pareho silang mag-isang haharapin ang huling yugto ng kanilang buhay. Medyo malamak sa itas. Okay lang po ba sa inyo? Opo, ayos lang. Mas gusto ko nga po ang tahimik. Magalang na sagot ni Jose. Nagustuhan ni Elena ang kanyang magalang na kilos at mahinahong pananalita. Higit sa lahat, dahil makaedad sila, naisip niyang makakaintindihan sila sa kanilang mga pinagdadaanan. Nang araw na lumipat si Jose, pinanut siya ni Elena mula sa bintana. Hindi marami ang kanyang dala. Isang maliit na maleta, isang kahon ng gagamit pang karpintero, at isang lumang radyo. Nang makita ito ni Elena, nakaramdam siyang awa. Nang unang gabi bago matulog, tumingin si Elena sa direksyon ng silid sa itaas. May malit na liwanag na nakmumula ron. Marahil ay inaayos ni Jose ang kanyang nagamit. Kakaiba ang pakiramdam na may ibang tao na sa bahay pagkatapos ng mahabang panahon. Hindi siya nalulungkot, ngunit may kaunting pakailang. Magiging mayos kaya kami? Bulong niya habang hinihila ang kumot hanggang sa kanyang baba. 1 taon siyang namuhay mag-isa. Kaya't kakailanganin niya ng panahon para masanay na may kasamang ibang tao. Ngunit sa hindi malamang dahilan, magaan ang kanyang pakiramdam para bang muling nabuhay ang bahay. Nang makalipas ang 3 araw mula nang lumipat si Jose, unang kinausap siya ni Elena. Maaga siyang naglalaba sa bakuran nang marinig niya ang ngayabak pababa mula sa itaas. Magandang umaga po, magalang na bati ni Jose. May dala siyang maliit na kahon ng gamit. Marahil ay nakahanap na siya ng trabaho. Ang aga nyo yatang umalis? Opo, may ipinagawa po kasi ang isang kakilala. Simpleng pakukumpuni lang, pero tinanggap ko na rin po bilang pasasalamat. Ramdam ni Elena ang sinseridad sa sagot ni Jose. Gumaan ang kanyang pakiramdam.
Hinanggaan niya ang pagsisikap nitong mamuhay nang marangal sa kabilangang edad. Ilang araw ang lumipas, habang nagluluto ang sinigang si Elena, bigla niyang naisip si Jose. Naisip niya kung kumakain ba ng mayos ang isang lalaking mag-isang namumuhay. Nag-alinlangan siya sandali, ngunit sa huli nagsandok siya sa isang maliit na mangkok at umakyat sa itaas. Mang Jose, andiyan po ba kayo? Opo, sandali lang po. Pakbukas ang pinto, lumitaw si Jose na may gulat na ekspresyon. Sa likod niya, malinis at maayos ang silid. Nagsinigang kasi ako, gusto mo ba? Sobra kasi ang naluto ko. Ay, salamat po ng marami. Yumuko si Jose habang tinatanggap ang mangkok gamit ang dalawang kamay. Punoeng pasasalamat ang kanyang muha. Mula nun, paminsan-minsan ay naghahatid na si Elena ng pagkain. Ginisang bagong, ensaladang talong, o kung anong ulam na sobra. Hindi ito espesyal, ngunit laging magalang na tinatanggap ni Jose ng may pasasalamat. Isang Sabado ang hapon, habang nagbubunot ang damo si Elena sa bakuran, bumaba si Jose mula sa kanyang silid at maingat na nagtanong, "Gusto niyo po bang tulungan ko kayo? Mukhang mahirap po yung ginagawa niyo." "Naku, huwag na. Kaya ko naman to. Sanay po ako sa ganitong trabaho dahil sa pagiging karpintero. Mas mabilis po tayong matatapos kung magtutulungan tayo." Mahirap tanggihan ang alok ni Jose. Higit sa lahat, naantik siya sa taos-pusong ekspresyon nito. Sa huli, tumango si Elena. Makatabi silang naupo at nagsimulang magbunot ng damo. Noong una ay may pagkailang, ngunit habang tumatagal ay naging natural na ang lahat. Sanay ang makamay ni Jose, at sinabayan na lang ni Elena ang kanyang ritmo. Ang ganda po pala talaga ngang bahay na to. Malawak din ang bakuran. Ang asawa ko po ang nag-ayos niyan. Mahilig kasi siyang magtanim ng babulaalak, mahinang sagot ni Elena. Biglang kumirot ang kanyang puso nang mabanggit ang asawa. Ganun po ba? Siguradong mabuti siyang tao? Mayroong alis sa masalita ni Jose. Hindi na siya natanong pa. Isang pag-iingat na hindi masaling ang sakit na nararamdaman ng kausap. Nang papalubog na ang araw, natapos nila ang paglilinis ng bakuran. Magkatabi silang naupo sa isang bangko sa gilid ng bakuran at uminom ng tubig. Mahinang naririnig ang tunog nga radyo mula sa silid sa itaas. "Mahilig po kayong makinig ng radyo?" "Opo, para hindi nakakabagot kapag mag-isa. Gumagaan ang pakiramdam ko kapag may musika." "Ako rin po. Masyadong tahimik ang bahay, nakakalungkot." Sa pag-amin ni Elena, tahimik na tumango si Jose. Isang sandali ngang pagunawa sa kalungkutan ngang isa't isa. "Ang gaan po sa pakiramdam dito sa bahay ninyo," sabi ni Jose. Naantik ang puso ni Elena. Matagal na panahon na mula nang may nagsabing magaan ang pakiramdam sa bahay na ito. Sa sandaling iyon, hindi na isang nangungupahan ang turing ni Elena kay Jose, kundi isang kasamang kabahagingang espasyo. Isang gabi, isang buwan matapos lumipat si Jose, habang nanonood ng telebisyon si Elena sa sala, nakarinig siya ng kakaibang tunog. Isang paulit-ulit na kaluskos mula sa sahig. Noong una, inakala niyang hangin lang, ngunit dahil paulit-ulit, nagsimula na siyang mabahala. Kinabukasan ngang umaga, mas maagang bumaba si Jose kaysa karaniwan. Puno ngang pag-alala ang kanyang muha. "Aling Elena, pwede niyo po bang tingnan sandali kung may oras kayo?" "Bakit? Anong problema?" "May tunog po kasing nanggagaling sa sahing silid ko. Kakaiba po, hindi ko po kayang tingnan mag-isa," nag-alangang sabi ni Jose. Dahil seryoso ang kanyang mukha, nag-alala na rin si Elena. "Sige, akyatin natin mamayang gabi." "Salamat po talaga. Pasensya na po sa abala." Nang gabing iyon, bandang alas 8, unang umakyat si Elena sa hagdanan patungo sa silid sa itaas. Habang maingat siyang umakyat sa makitit na hagdan, kumakabog ang kanyang dibdib. Kakaiba ang pakiramdam na pumasok sa pribadong espasyo ngang ibang tao. "Tuloy po kayo." Binusan ni Jose ang pinto at bumungat ang maliit na silid. Mas malinis ito kaysa sa inaasahan niya. Sa isang sulok ngang mesa may radyo at sa dingding may ilang litrato. Marahil ay malarawan ng kanyang nga magulang.
Ang tahimik ng silit mo, sabi ni Elena habang lumilingga. Talagang tahimik, para bang tumigil ang oras. Masasanay ka rin po kapag matagal ng mag-isa. Ayaw mo na rin sa ingay? Malungkot na ngiting sagot ni Jose. Ramdam sa kanyang masalita ang matagal na kalungkutan. Saan ba nanggagaling ang tunog? Dito po sa bahaging ito. Itinuro ni Jose ang sahig. Lumapit si Elena at idinikit ang tainga. Toto nga, may naririnig siyang parang kalansing. Kakaiba nga, baka may lumuwag lang. Yumuko si Elena para tingnang mabuti. Sa sandaling iyon, marahil dahil madulas ang sahig, nawalan ngang balansa si Elena at muntik nang matumba. Ay, mabilis siyang sinalo ni Jose. Bigla siyang napayakap sa lalaki. Napakalapit ng kanilang makmuha. Rinig na rinig ang hininga ngang isa't isa. Tila tumigil ang oras. Naramdaman ni Elena ang init ng katawan ni Jose. Ang init ng isang lalaki na matagal na niyang hindi naramdaman. Si Jose naman ay nakatingin lang kay Elena, pigil ang hininga. At dun dahan-dahang hinalikan ni Jose si Elena. Hindi tumanggi si Elena. Sa halip, sinagot niya ang kanyang halik. Pareho silang matagal nang namuhay mag-isa. Nang gabing iyon, naging alif sila sa isa't isa. Nagulat si Elena sa init na taglay ni Jose. Dahil mas bata ito sa kanya, isa itong lalaking malusok at malakas. Sa mahilo nitong haplos at taus-pusong pagmamahal, bumukas ang puso ni Elena. Tila marahas ang paglapit nito, ngunit hindi nito nakalimutan ang maalalahaning pag-aruga. At dahil dito, nabihag ang kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon sa mahabang panahon na nakaramdam siya ganitong kaligayahan. Naisip ni Elena, panaginip lang kaya ang sandaling ito, ang makaramdam ng ganitong kaligayahan sa edad na mahigit 60. Madaling araw na nang matauhan sila. Pareho silang nahihiya, ngunit walang pagsisisi. Sa halip, naging mainit ang kanilang nga puso. Ang tagal na panahon na, nahihiyang sabi ni Elena. Tumango si Jose at ngumiti. Ako rin. Hindi ko alam na may ganito pa pala akong nararamdaman. Natural silang nagpaalam sa isa't isa. Hindi nila tuluyang nalaman kung ano ang pinakmulan ngang ingay sa sahig. Ngunit hindi na iyon mahalaga. Para sa kanila, iyon ay isang mahalagang gabi kung saan napatunayan nila ang damdamin para sa isa't isa. Kinabukasan, mas tanghali nang magising si Elena. Parang panaginip ang nangyari kagabi. Pagtingin niya sa salamin, namumula ang kanyang mukha. Komplikado ang kanyang nararamdaman sa muling pagising ng kanyang pagkababae. Mukhang magang umalis si Jose. Walang marinig na ingay mula sa itaas. Nakaramdam si Elena ng ginhawa at panghihinayang. Nahihiya siyang makita ito, ngunit sa kabilang banda, gusto niya itong makita. Bandang 2:00 ng hapon, may narinig siyang parang kinakalatkat mula sa itaas. Mukhang bumalik na si Jose. Kinabahan si Elena. Ilang sandali pa, bumaba si Jose. May dala siyang isang maliit na metal na kahon. Puno ngang pakalito ang kanyang muha. Aling Elena, tingnan niyo po ito. Ano yan? Nagtatakang tanong ni Elena. Ipinakita ni Jose ang kahon. Mukha itong isang maliit na kahadayero, luma na ngunit mukhang matibay. Tiningnan ko pong muli mag-isa yung sahig na hindi natin na-check kagabi. May kakaibang duktungan po sa sahig, may tunog din pong metal. Detalyadong paliwanag ni Jose. Nakatago raw ito sa isang sulok ng sahig na natatakpan ng makapal na alikabok. Kayo po ang may-ari ng bahay. Baka po may alam kayo rito? Umiling si Elena. Baka itinago ngang kanyang asawa. Ngunit wala siyang kaalam-alam. Pwede po ba nating buksan? Tanong ni Elena. Natsurious siya at dahil galing ito sa kanyang bahay, naisip niyang may karapatan siyang malaman. Sige po. Kumuha si Jose ng isang maliit na screwdriver at maingat na binuksan ang kaha. Dahil luma na ang kandado, hindi ito naging mahirap. Pagbukas kang takip, pareho silang nagulat. Puno ito nga mabungkos ng pera. Maraming tumpok ng tig-1,000 piso. Tantiyan nila, mahigit kalahating milyon. Ano to? Nangingini na tanong ni Elena. Bukod sa pera, mayroon ding isang lumang kwaderno
May magadokumento rin na parang insurance policy. Kinuha ni Jose ang kwaderno at binuklat. Nakasulat doon ang mapatsa at iba't ibang tala. Sam nga iyon, paulit-ulit na lumitaw ang pangalang Ramon. Kilala niyo po ba ang pangalang to, Ramon? Ngayon ko lang narinig. Walang ganyang pangalan Sam nga kaibigan ng asawa ko, nalito si Elena. Bakit magtatago ng ganito ang kanyang asawa? At higit sa lahat, saan galing ang ganito kalaking pera? Nang tingnang mabuti ang kwaderno, may mga kakaibang nakasulat. Mukhang talaan ng mga transaksyon ng pera, ngunit hindi mukhang lehitimong negosyo. Ang mapatsa ay hanggang 6 na buwan bago pumanaw ang kanyang asawa. Kakaiba. Bakit naman gagawa nga nito ang asawa ko? Nangingini ang boses ni Elena. Isang malaking dago na malaman na mayroon siyang hindi alam tungkol sa asawang nakasama niya sa loob ng 30 taon. Mas mabuti po sigurong i-report natin to sa pulis para sigurado po maingat na mungkahi ni Jose, ngunit nag-alinlangan si Elena. Baka masira ang pangalan ng kanyang asawa. Pag-isipan muna natin. Baka masyadong padalos-dalos. Kung ganun po, itago muna natin sa isang ligtas na lugar. Baka may maganap nito. Sa sinabi ni Jose, kinabahan si Elena. Posible kayang may maganap nito? Baka lumitaw ang Ramon na iyon. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Elena. Puno ng tanong tungkol sa kanyang asawa at pag-alala sa mga posibleng mangyari, mabigat ang kanyang dibdib. Higit sa lahat, natatakot siyang baka maapektuhan ng lihim na ito ang relasyon nila ni Jose. 3 araw matapos matuklasan ang kahagabi, maagang nakplano si Elena na matulog. Ngunit hindi siya dalawin ng antok dahil sa kaba. Paulit-ulit na sumasagi sa isip niya ang kanyang asawa at ang kahadiyero. Bandang 11:00 ng gabi, may narinig siyang kakaibang ingay mula sa bakuran. Tunok ng isang taong pilit na binubuksan ang pinto. Kinabog ang dibdib ni Elena. Sino yan? Nanginginig niyang tanong. Ngunit walang sumasagot, mas malakas na pag-alok lang sa pinto ang kanyang narinig. Noon, bumaba si Jose mula sa itaas. Rinig ang nagmamadali niyang mga yabak sa hagdan. Ano pong nangyayari? May tao yata sa labas. Lumapit si Jose sa pinto at maingat na sumilip. Patay ang ilaw sa bakuran kaya hindi niya makita ng maayos. Sino po yan? Anong kailangan niyo sa ganitong oras? Malakas na tanong ni Jose. Isang boses ng lalaki ang sumagot mula sa labas. Nandiyan po ba si Aling Elena? May malaga po akong sadya. Anong oras na po? Bukas na lang kayo bumalik. Matigas na sabi ni Jose, ngunit hindi sumuko ang lalaki. Kailangan ko po siyang makausap ngayon. Importante po, natatakot si Elena, ngunit naisip niyang kailangan niyang buksan ang pinto. Hindi naman sila pwedeng manatili sa ganong sitwasyon. Sino po muna kayo? Ako po si Ramon. Kaibigan po ako ng yumaong si Richardo. Nang marinig ang pangalang iyon, nanigas si Elena. Iyon ang pangalan sa kwaderno. Tiningnan siya ni Jose na may tensyon sa mukha. Sa huli, binuksan ni Elena ang pinto. Isang lalaking nasa kalagitnaan ng 50 anyos ang nakatayo roon, may mabagsik na muka at matalas na tingin. Magandang gabi po. Medyo nahirapan akong hanapin to, pilit na ngumiting sabi ni Ramon. Ngunit halatang hindi totoo ang kanyang ngiti. Ano pong kailangan niyo sa ganitong oras? May ipinangako po kasi sa akin ang bayaw bago siya pumanaw. Baka lang po may iniwan siya. Sa sinabi ni Ramon, bumilis ang tibok ng puso ni Elena. Tungkol nga ito sa kaha. Anong pangako po? Wala po akong nabanggit sa akin. Baka nga po, usapang lalaki lang kasi. Sigurado akong may dala-dala siyang pera. Para sa amin dapat yun. Nagsimula nang ipakita ni Ramon ang tunay niyang kulay. May halong pagbabanta na ang kanyang boses. May itinago siya bago siya mamatay, sigurado ako. May nakita po ba kayo? Wala po akong alam diyan. Nanginginig na sagot ni Elena. Nun, humakbang si Jose. Pumanaw na po siya at walang alam ang ginang, kaya't huwag na po kayong babalik.
Sumama ang mukha ni Ramon sa matigas na pananalita ni Jose. Sino ka ba? Bakit ka nakikialam? Nakatira ako sa bahay na ito at tungkulin kong protektahan siya. Hindi umatras si Jose. Sa halip, hinarangan niya si Elena. Nag-alinlangan sandali si Ramon saka umatras. Ngunit bago umalis, nagiwan siyang pagbabanta. Babalik ako. Hanggang sa araw na yon, hanapin niyong mabuti. Nang makaalis si Ramon, parang babaksak si Elena. Nang hinaan kanyang magatuhot at kinailangan siyang alalayan ni Jose. Kailangan na nating tumawag ng pulis, sabi ni Jose. Sumang-ayon si Elena. Hindi na niya ito maaring ipagpaliban pa? Mukhang babalik pa si Ramon. Makalipas ang 15 minuto, dumating ang pulis. Ipinaliwanag ni Elena ang lahat mula sa pagkakadiskubre ngang kahahanggang sa pagbisita ni Ramon. Sinabi ngang pulis na maglalabas silang restraining order laban kay Ramon. May ginawa kayang masama ang asawa ko? Tanong ni Elena kay Jose. Hindi pa rin siya makapaniwala. Lahat naman po ng tao ay may sikreto. Ang mahalaga po ay ang ngayon, sagot ni Jose, na nagbigayng kaunting aliw kay Elena. Ngunit may isang bahagi pa rin ng kanyang puso na mabigat. Pakaalis kam nga pulis, hindi pa rin mapakali si Elena. Paulit-ulit na naglalaro sa isip niya ang mapakbantang tingin ni Ramon. Higit sa lahat, lumalaki ang kanyang tanong tungkol sa asawa. Ganun ko siya kamahal? Pero niloloko niya lang pala ako? Bulong ni Elena habang nakaupo sa sofa. Sa 30 taon nilang pagsasama, ni minsan ay hindi siya nakduda. Ngayon, lahat ay kaduda-duda. Umupo si Jose sa tabi niya at maingat na nagsalita. Kahit pumanaw na ang isang tao, naiwan pa rin ang katotohanan. Pero paano natin ipapaliwanag ang prang ito? Malinaw na hindi ito galing sa marangal na paraan. Nanginginig na sabi ni Elena. Masakit isipin na ang asawang ipinagmamalaki niya ay maaring gumawa ngang masama. Ang mas mahalaga po ngayon ay ang kaligtasan ninyo, Aling Elena. Baka bumalik pa yung Ramon na yon, taos puso ang pag-alala ni Jose. Sa mainit niyang tingin, unti-unting kumalma si Elena. Kinabukasan, nagpasya si Elena. Pupunta siya sa istasyon ng pulis, ipapakita ang kaha at lilinawin ang sitwasyon. Wala po akong alam dito kung ano man ang ginawang asawa ko sa istasyon ngang pulis. Tapat na ikinuwento ni Elena ang lahat. Tumango ang investigador na may pag-unawa. Sa totoo lang po, inimbestigahan na namin si Ramon at marami rin siyang kasinungalingan. Nagulat si Elena. Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi malinaw ang transaksyon nila ngang yumaon at mukhang sinubukan niyang lapitan kayo mula panong pumanaw ang asawa ninyo. Mukhang pralang ang habol niya. Sa paliwanag ng pulis, unti-unting luminaw ang sitwasyon. Sinamantala ni Ramon ang pakamatay ng kanyang asawa para makuha ang pera. Ibig sabihin, hindi po talaga masamang tao ang asawa ko? Hindi po kami sigurado, pero mahirap paniwalaan ang nga sinasabi ni Ramon. Inisyuhan na po namin siya ng restraining order, kaya makakampante na kayo. Paglabas ngang istasyon ng pulis, gumaan ang pakiramdam ni Elena. May mga tanong pa rin, ngunit kahit paano, may pag-asa na hindi masamang tao ang kanyang asawa. Pag-uwi niya, naghihintay si Jose sa bakuran. Nang makita ang ekspresyon ni Elena, tila gumaan din ang kanyang look. Kumusta po? Salamat sa Diyos, mukhang hindi kapani-paniwala ang mga sinasabi ni Ramon. Magiging ligtas na raw ako pansamantala. Nang ipaliwanag ni Elena ang sitwasyon, gumaan din ang mukha ni Jose. Nga pala, maraming salamat. Pinrotektahan mo ako kagabi. Taos puso ang pasasalamat ni Elena. Kung wala si Jose, mag-isa siyang manginginig sa takot sa harap ni Ramon. Natural lang po yon. Makasama tayo sa isang bahay, nahihiyang sagot ni Jose. Ngunit ramdam sa kanyang nga mata ang sinseridad. Nang gabing iyon, makasama silang uminom ngang saa sa sala. Ilang araw lang ang nakalipas ay may pakailang pa. Ngunit ngayon, natural na. Tila mas naging malapit sila dahil sa krisis na pinagdaanan. Magiging payapa na kaya talaga tayo?
Tanong ni Elena. May kaunti pa rin ka ba? Opo, dahil makasama tayo. Sa sinabi ni Jose, uminit ang dibdib ni Elena. Gusto niya ang salitang tayo. Pakiramdam niya, hindi na siya nag-isa. Mula ng gabing iyon, naging panatak na ang isip ni Elena. Ang nga tanong tungkol sa kanyang asawa ay bahagyang nasagot na at higit sa lahat, mayroon na siyang isang maasahang kasama, si Jose. Isang linggo na ang lumipas mula nang mayos ang kaso ni Ramon. Unti-unti nang bumabalik sa normal ang buhay ni Elena. Ngunit sa isang sulok ng kanyang puso, nananatili ang komplikadong damdamin para kay Jose. Isang Huwebes ng hapon, habang naglalabas si Elena, bigla niyang naisip si Jose. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang gabing iyon, ang sandaling inaliw nila ang isa't isa, isang damdaming higit pa sa relasyon ng may-aring bahay at nangungupahan. Mukhang ganun din si Jose. Nitong nakaraang araw, iba na ang paraan niya ng pagtingin kay Elena. Mas mainit at puno ang pagmamahal. Nang gabing iyon, lakaslop na umakyat si Elena sa silid sa itaas. Gusto niyang sabihin ang matagal na niyang iniisip. Mang Jose, andiyan po ba kayo? Opo, tuloy po kayo. Binuksan ni Jose ang pinto. May bahagyang gulat sa kanyang mukha. Ito ang unang pagkakataon na si Elena ang kusang pumunta. Dahan-dahang nilibot ni Elena ang tingin sa silid. Malinis pa rin, ngunit sa hindi malamang dahilan, mukha itong malungkot. Hindi po ba masyadong malamig diyan sa itaas? Maingat na tanong ni Elena. Nag-aalala talaga siya. Papalapit na ang taglamig at naisip niyang siguradong magiging malamig sa silid na iyon. Medyo po, pro ayos lang. Sanay na po ako. Kalmadong sagot ni Jose, ngunit alam ni Elena na hindi iyon ang totoong nararamdaman niya. May gusto sana akong ialok, nanginginig na sabi ni Elena. Kumakabog ang kanyang dibdib, ngunit nag-ipon siya ang lakas ng loob. Ano po yon? Bakit hindi na lang po tayo magsama dito sa baba? Masyadong malaki tong bahay para sa akin mag-isa. Sa alok ni Elena, natigilan si Jose. Sabay na lumitaw sa kanyang mata ang gulat at tuwa. Pero, okay lang po ba? Baka kung anong sabihin ng ibang tao? Wala akong pakialam sa sasabihin nila. Ang mahalaga ay komportable tayo. Matigas na sabi ni Elena. Ngayon, mas mahalaga na ang sarili niyang damdamin kaysa sa opinyon ng iba. Nag-isip sandali si Jose, saka tumango. Maraming salamat po. Sa totoo lang malungkot po ako rito. Sa tapat niyang pag-amin, na antik ang puso ni Elena, 2 taong nalulungkot ang ngayon ay magsasama na. Kinabukasan, sinimulan ni Jose na ayusin ang kanyang gamit. Dahil hindi naman marami, mukhang mabilis itong matatapos. Inayos ni Elena ang maliit na silid sa ibaba para kay Jose. Sa araw ng paglipat, makasama nilang ibinaba ang gamit. Habang isa-isang bumababa ang radyo, libro, at iba pa, kinikilig si Elena. Ngayon, talagang magsasama na sila. Para na tayong tunay na pamilya, sabi ni Jose habang inilalapak ang huling gamit. Isang masayang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Oo nga, para bang nabuhay ulit ang bahay na to, taos puso rin ang tuwa ni Elena. Pakiramdam niya'y muling uminit ang bahay na matagal nang walang laman. Nang gabing iyon, unang beses silang nagsalo sa hapunan sa isang mesa. Isang hapunan na buong pusong inihanda ni Elena. Sinigang, tortang itlog, at iba pang masasarap na ulam ang nakahain. Napakasarap po. Matagal na akong hindi nakakakain ng ganito kasarap na pagkain, sabi ni Jose na may halong paganga. Halatang hindi siya nakakakain ng maayos nung mag-isa pa. Mula ngayon, sabay na tayong kumain. Hindi masarap kumain mag-isa, sabi ni Elena. Tumango si Jose. Nang magtama ang kanilang mamata, napatunayan nila ang damdamin ng isa't isa. Kinabukasan, magang gumising si Elena at nagtimplang kape. Maga ring nagising si Jose. Makaharap silang naupo, uminom ng kape, at ninamnam ang tahimik na umaga. Hindi ko akalay na darating pa ang ganitong umaga, sabi ni Jose habang hawak ang tasang kape, baka sa kanyang boses ang kaligayahan. Ako rin. Hindi ko akalain na darating pa ang araw na to,
Naisip ni Elena habang nakatingin sa labas ng bintana, nang sandaling iyon na sinalong kanyang makamay ang aking baywang, nalaman ko. Nagsimulang muli ang aking buhay mula sa sandaling tumapak siya sa aking tahanan. Ang bagong buhay ng 2 taong makasama ay ngayon palang nagsisimula. Hindi na sila nag-isa. Mayroon na silang kasama na nakakaunawa at nagaruga sa isa't isa. Matanda na sila, ngunit natutunan nilang walang edad sa pag-ibig. Ang mahalaga ay ang pusong gawat isa. Nang gabing iyon, tahimik silang magkahawak kamay na pumasok sa silid ni Elena.